Ang magandang balita ayon kay Marcos. 15 kabanata. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong pari ng mga Hudyo, mga pinuno ng bayan, mga tagapagturo ng kautusan, at iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong sa kanya ni Pilato. Kayo ang may sabi niyan. Tugon naman ni Jesus. Nagharap ng maraming paratang ang mga punong pari laban kay Jesus, kaya't siya'y muling tinanong ni Pilato. Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang paratang laban sa iyo. Ngunit hindi pa rin tumugon si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Paskwa, si Pilato ay nagpapalaya ng isang bilanggo, sino mang hilingin sa kanya ng taong bayan. May isang bilanggo noon na ang pangalan ay Barrabas. Kasama siya sa mga naghimagsik at nakapatay siya noong panahon ng himagsikan. Nang lumapit ang mga tao kay Pilato upang hilingin sa kanya na gawin niya ang dati niyang ginagawa, tinanong sila ni Pilato, Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo? Alam ni Pilato na inggit lamang ang nag-udyok sa mga punong pari upang isakdal si Jesus. Ngunit sinulsulan ng mga punong pari ang mga tao na si Barrabas ang hilinging palayain. Kaya't muli silang tinanong ni Pilato, Ano naman ang gusto ninyong gawin ko sa taong ito na tinatawag yung hari ng mga Hudyo? Ipako siya sa cross! Sigaw ng mga tao. Bakit? Ano ba ang kasalanan niya? Tanong ni Pilato. Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, Ipako siya sa krus! Sa paghahangad ni Pilato na mapagbigyan ng mga tao, pinalaya niya si Barrabas at si Jesus naman ay kanyang ipinahagupit at pagkatapos ay ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa bakuran ng palasyo ng gobernador at kanilang tinipon doon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng balabal na kulay ube. Kumuha sila ng sangang matinik, ginawa yung korona at ipinutong sa kanya. Pagkatapos, sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. Mabuhay ang hari ng mga Hudyo! Siya'y pinaghahampas sa ulo, pinagduduraan at takot siyang niluhod-luhuran. Matapos kutyain, siya'y hinubaran nila ng balabal na kulay ube, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasa lubong nila sa daan ang isang lalaking galing sa bukid, si Simong taga Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. Kanilang dinala si Jesus sa lugar na tinatawag na Golgotha, na ang ibig sabihin, pook ng pungong. Binigyan siya ng alak na may kahalong mira, ngunit hindi niya ito ininom. Ipinako siya sa krus at saka pinaghati-hatian ang kanyang damit sa pamamagitan ng palabunutan. Ikasyam ng umaga nang ipako siya sa krus. Isinulat sa itaas ng krus ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. May 2 tulisang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Ininsulto siya ng mga nagdaraan. Pailing-iling nilang sinasabi, O ano? Di ba ikaw ang gigiba sa templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Bumaba ka sa krus at iligtas mo ngayon ng iyong sarili. Kinukutya rin siya ng mga punong pari at mga tagapagturo ng kautusan. Wika nila sa isa't isa, Iniligtas niya ang iba, ngunit di may ligtas ang sarili. Makita lamang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na yan na hari daw ng Israel. Maniniwala na tayo sa kanya. nilait din siya ng mga nakapakong kasama niya. Nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang 3 na ng hapon, sumigaw si Jesus, Eloi! Eloi!
Lema sabachthani. Na ang ibig sabihin ay, Diyos ko! Diyos ko! Bakit mo ko pinabayaan? narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias. may tumakbo upang kumuha ng isang espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak. Inilagay sa dulo ng isang patpat at ipinasipsip kay Jesus. Tingnan nga natin kung darating si Elias upang iligtas siya. Sabi niya. Sumigaw ng malakas si Jesus at pagkatapos ay nalagutan ng hininga. At napunit sa gitna ang tabing ng templo mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang kapitan ng mga kawal. Nang makita kung paanong namatay si Jesus, sinabi niya, Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito. Naroon din ang ilang babaeng nakatanaw mula sa malayo. Kabilang sa kanila si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago na nakababata at ni Jose at si Salome. Mula pa sa Galilea ay sumusunod na sila at naglilingkod kay Jesus. Naroon din ang iba pang mga babaeng kasama ni Jesus na pumunta sa Jerusalem. Nang dumidilim na, dumating si Joseng taga Arimatea, isang iginagalang na kagawad ng Sanhedrin. Siya rin ay naghihintay na maghari ang Diyos. Dahil araw noon ng paghahanda o bisperas ng araw ng pamamahinga, naglakas loob siyang lumapit kay Pilato upang hingin ang bangkay ni Jesus. Nagtaka si Pilato nang marinig niyang patay na si Jesus, kaya't ipinatawag niya ang kapitan at tinanong kung ito'y totoo. Nang malaman niya sa kapitan na talagang patay na si Jesus, pumayag siyang kunin ni Jose ang bangkay. Ibinaba mula sa krus ang bangkay ni Jesus at binalot sa telang lino na binili ni Jose. Pagkatapos, ang bangkay ay inilagay sa isang libingang inuka sa bato at iginulong ni Jose ang isang malaking bato sa pintuan ng libingan. Nagmamasid naman sina Maria Magdalena at Mariang ina ni Jose at nakita nila kung saan inilibing si Jesus. 16 na kabanata. Pagkaraan ng araw ng pamamahinga, si Maria Magdalena, si Mariang ina ni Santiago at si Salome ay bumili ng pabango upang ipahid sa bangkay ni Jesus. At nang linggo ng umaga, sa pagsikat ng araw, sila'y nagpunta sa libingan. Nag-uusap-usap sila habang nasa daan. Sino kaya ang maaari nating mapakiusapang maggulong ng batong nakatakip sa pintuan ng libingan? Nasabi nila yon dahil napakalaki ng bato. Ngunit nang malapit na sila sa libingan, nakita nilang naigulong na ang bato. Pagpasok nila sa libingan, may nakita silang isang binatang nakasuot ng mahaba at maputing damit at nakaupo sa gawing kanan, kaya't sila'y natakot. Huwag kayong matakot, sabi ng binata. Hinahanap ninyo si Jesus na taga Nazaret na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Siya'y muling nabuhay. Tingnan ninyo ang pinaglagyan sa kaniya. Humayo kayo at sabihin ninyo sa mga alagad at kay Pedro, mauuna siya sa inyo sa Galilea. Makikita niyo siya roon, gaya ng sinabi niya sa inyo. Lumabas sila ng libingan at patakbong umalis na nanginginig at litong-lito. At dahil sa matinding takot ay wala silang sinabi kaninuman. Maagang-maaga ng araw ng linggo, matapos na siya'y muling mabuhay, si Jesus ay unang nagpakita kay Maria Magdalena. 7 demonyo ang pinalayas ni Jesus mula sa babaeng ito. Nagpunta si Maria sa mga alagad na nooy nalulungkot at umiiyak upang ibalita sa mga ito ang kanyang nakita. Ngunit ayaw nilang maniwala nang sabihin ni Maria na si Jesus ay buhay at nagpakita sa kanya. Pagkatapos, nagpakita rin si Jesus sa 2 alagad na naglalakad papuntang bukid, subalit iba ang kanyang anyo noon.
bumalik agad sa Jerusalem ang dalawa at ipinalita sa kanilang mga kasamahan ang nangyari. Ngunit ayaw din silang paniwalaan ng mga ito. Pagkatapos, nagpakita si Jesus sa 11 alagad habang kumakain ang mga ito. Sila ay sinumbatan niya dahil sa hindi nila pananalig sa kanya at dahil sa katigasan ng kanilang ulo, sapagkat ayaw nilang maniwala sa mga nakakita sa kanya pagkatapos na siya'y muling mabuhay. At sinabi ni Jesus sa kanila, "Humayo kayo sa buong daigdig at ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sinumang sumampalataya sa akin at mabautismuhan ay maliligtas. Ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. Ang mga mananalig sa akin ay bibigyan ng kapangyarihang gumawa ng mga himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo at magsasalita ng ibang wika. Hindi sila maaano kahit makahawak sila ng ahas o makainom ng lason. At gagaling ang mga may sakit na papatungan nila ng kamay." Matapos niyang magsalita sa kanila, ang Panginoong Jesus ay iniakyat sa langit at umupo sa kanan ng Diyos. Humayo ang mga alagad at nangaral sa lahat ng dako. Tinulungan sila ng Panginoon sa gawain ito. Pinatunayan niya ang salitang kanilang ipinapangaral sa pamamagitan ng kapangyarihang gumawa ng himala na ipinagkaloob niya sa kanila. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan. Maikling pagwawakas ng Ebanghelyong ito. Pumunta ang mga babae kay Pedro at sa mga kasama niya at isinalaysay ang lahat ng sinabi ng binatang nasa libingan. Pagkatapos nito, sinugo ni Jesus sa buong daigdig ang kanyang mga alagad upang ipangaral sa lahat ng dako ng daigdig ang banal at di lilipas na balita ng walang hanggang kaligtasan.